So paglabas mo ba, binasa mo yung mga comments ng mga netizen na tungkol doon sa medyo na-call out ka nila dahil medyo binabastos mo yung babae? Kasi nag-viral yun, yung tinabig ka ni Joaquin. Opo. I felt like I was being misinterpreted. Alin sa mga bash sa'yo na gusto mo i-correct? Ma, I'll be honest po. Sorry. I really have no. So nagkita na kayo ng daddy mo. Ngayon po talaga hindi po. Feeling ko kasi mayroon ako nasabi na hindi niya gusto. Yun nga, like you mentioned, dun ko nakuha yung hugot ko. Siyempre, not everyone knows that. Kaya me being here is a challenge. It's a challenge talaga. You know naman na paglabas natin, ma-expose yung buhay natin. Well, At kasama po natin ang caring kuya ng Paranaque, Inigo Jose. thank you for having me po. Oh, Inigo, namamahay ka ba nung lumabas ka na Oh ng my bahay? gosh. Hindi po, para sa akin, grabe yung feeling. Overwhelming po talaga paglabas. Hindi po ako parang, di na po ako sanay sa labas. Hindi ka na sanay sa Oo, labas. kasi grabe yung experience sa loob. Grabe po. Sobrang saya sa loob. Pamilya talaga yung na-build mo sa loob. Oo. I'm excited for everyone there po. Naloloka nga ako sa inyo eh. Pag may lumalabas, lahat nag-iiyakan eh. Bakit ganon? Siyempre yung mga taon, parang ang OA naman nitong mga ito. Sabi nung ibang netizen, parang di naman namatay eh, lumabas lang ng bahay ni kuya. Bakit ganon? Ipaliwanag mo nga sa kanila kung bakit nag-iiyakan ang mga housemates kapag ganon, pag eviction day. Para sa akin po kasi, grabe yung na-build namin sa loob, yung family. Kaya I'm here outside but I'm waiting for them, open arms. Siyempre, nandun po yung mga problema, lahat. Pero sa loob talaga, pagka na-meet mo sila, siyempre, lahat naman tayo may saltik, diba? Pero pagka alam mong may bond kayo, you love the person for who they are. Kaya para sa akin, I love them all. Ayun talaga. Hindi ko ma-explain kung bakit sila umiyak or anything. Pero para sa akin po kasi, I just extend my grace. Like what my mom told me before I went in talaga. Kaya, ayun, siguro napakita ko naman sa kanila yun. Kaya, ganun po naging reaction nila. But I'd be excited kung sila po matanong mo in the future about that. I'd also wanna know why. Oo. But yeah, good luck to them po talaga. Merong isang ipinakita na sinasabi, parang i-maximize or enjoy na yung one last week nyo doon. Nararamdaman mo na kasi. Mama Ogs, para sa akin kasi, nung alam na namin 4 kaming lalaki, si Heath po, sinasabi niya sa amin, we're an easy target, pero let's focus, let's lock in. Yun yung term namin, lock in. So kami, sige G, gawin natin yan, lock in tayo. Ayusin natin yung kwarto, let's focus on the tasks. Pero syempre, hindi mo mawala yung bonding. Pag kasama mo yung mga tropa mo, masaya talaga. So para sa akin, no regrets. Pero ayun, after po nun, nung week na yun, we really focused on bettering ourselves, yung mga mistakes namin. Ako po, may mga mistakes po doon sa bahay na really focused ko nung time na yun. Yung week na yun, it was my time to really try and make amends. Try and change what I did. Kasi para sa akin, alam ko naman na you're not defined by your mistakes, but you should be held accountable. So afterwards, you have to improve. So ayun, nung una po talaga, tanggap lang ako ng tanggap. I felt like I was being misinterpreted. But at the same time, I needed to be held accountable for what I said. Ano yung nasabi mo ba? Kasi po nung time na yun, 4 kami sa selda. Tapos sabi ko kay Carmel na, kasi gumagalaw si Carmel, parang iba talaga yung ano niya, yung galawan niya. Okay. Tapos after nun, sabi ko, ooh, Carmel, you're moving different. After nun, syempre, ayun na, may mga comments na po yung mga kasama ko. But at the same time, after po kasi nun, nung nasa Greenwich area kami, ayun, I talked to her about it, I asked her about it, and then dun na siya nagtaka. And then ayun, syempre ako, I really apologize for that. Kasi it's not nice din na I was insensitive sa mga nagawa ko. Hindi talaga tama yung ganun. So ngayon, I really learned from my mistake and I just wanna improve. Yun lang talaga po, ma. So paglabas mo ba, binasa mo yung mga comments ng mga netizen na tungkol doon sa eksena na yon Opo. na parang medyo na-call out ka nila dahil parang medyo binabastos mo yung babae? Para sa akin po kasi, first of all po, I know myself. I know that malakas po yung respeto ko sa mga babae. And nagkamali ako, but my intention wasn't pambabastos. But yun, yung kalalabasan niya is ganun. Iba po talaga sa loob. Yun po talaga masasabi ko iba sa loob. Paglabas ko, there's
this, there's that, may ganito, may ganyan. Kaya ngayon, I really focus on my core. Yung family ko, sila po nagsasabi sa akin, frankly, ganun po kami sa bahay. Anong nagawa mo sa loob na mabuti, masama, anong kailangan mo improve. So ako, dun ako nakikinig. Sa mama ko, sa brother ko, sa sister ko, sa manager ko. Sa mga sumusuporta sa akin, dun po talaga ako nagfo-focus. I don't focus on the bad side. I take accountability for what I did and I know what's going on. I'm aware. Kaya ngayon, I'm really taking care of my peace of mind so that I can work harder in this industry tsaka longevity-wise po talaga. So, anong sabi ng mami mo? Para sa Nung akin, parang bilang tinanong mo siya kung ano bang nagawa ko sa loob na tama at hindi tama. At ano yung pinarealize sa'yo ng mami mo? yung pinarealize niya po sa akin talaga is, kilala kita anak. That's exactly her words. And she just was there to comfort me. And para sa akin, her strength was what gave me the strength to be here right now then. And I'm just excited for the future. Kasi I'm excited to work with everybody. Siyempre, may pagkakamali ako as a person. Pero alam ko naman, that doesn't define me. But I'm accountable for my mistakes. So, Pero yun nung yung nandun ka naturo sa naman. confession room, no, parang gusto mong yakapin, kausapin, makarinig ng mga comforting words from your mom. Natandaan mo ba yun? Siyempre. Oo. Bakit mami mo ang nahanap mo? Dahil hindi mo mahanap sa loob. Para sa akin, yung mom ko kasi yung nandun, para siyang 3-in-1 eh, Nescafe, parang ganun. Yung pag-comfort, advice, and yung physical touch, yung hug niya talaga. It's everything a boy would need. On those moments na you feel the pressure, you wanna go back to what comforts you eh. Siyempre, masaya sa bahay, promise. Masaya po talaga. Pero mahirap din. There's a cost to the happiness. And para sa akin, game ako sa ganun. I'm very competitive. I love competition. So, when those moments when I feel weaker, I seek my mom, I seek my family. Kasi siya po talaga nagbibigay sa akin ng ano bang mali mo, ano ba tama mo, ano bang kailangan mo improve. Tapos nandun yung yakap niya. So, parang lahat ng kailangan mo nandun na sa mama ko eh. So, I really have a big respect for moms. Kaya, good luck to everyone talaga inside the house. Mahirap talaga siya, ma. Pero, yung family will make it easier for you. So, nagkita na kayo ng daddy mo. Ngayon po talaga hindi po kasi very busy. Like right now, I'm focusing po talaga sa mga interviews. Ayun, feeling ko kasi meron ako nasabi na hindi niya gusto. But at the same time, I really want to talk Habang about nandun that. sa loob. Opo. But at the same time po, my intentions are pure. I don't mean any harm to anyone. No, hindi talaga. Sorry, anong nasabi mo dun sa about your dad or patungkol sa No, dad? wala naman po patungkol sa dad ko. Pero I really just spoke on the issue. We're very private kasi as a family. But we knew the Yung sitwasyon yung trade. nyo. Anong trade pagka nasa loob ka ng bahay? Anong mabibigay mo? So we all knew that. Siyempre ngayon, may konting tampuan. Normal yun as a family. Kaya ngayon, hindi po kami nag-uusap. Pero siyempre, alam niya rin yun na focus muna kami sa work. He also has project ngayon. He has Cruise versus Cruise. So good luck there, Dad. But ayun, it's siyempre, mahirap yung laban. Siyempre. Yeah. Kaya pala hindi ka nakikita. Yeah, it's Dahil just busy po. Yeah. feeling mo may tampo sa'yo dad mo. Hindi naman sa ganun, pero it's just a very sensitive time for me right now. But at the same time, I'm excited. Kasi, ayun, kahit hindi ko pa nakakusap si Dad, busy po eh. So, I know that he's happy for me. And my mom, she's really happy for me. My family is my core. My core talaga. So ako, yun talaga, dun ko nakuha yung lakas ko. Kaya, ayun, sana Dad, mag-usap na tayo. But it's really busy at this moment. I'm really happy though, na I'm really grateful na meron ako mga opportunity. Ngayon, na magharap po tayo. It's a privilege po to be in front of you right now. And yeah, thank you. Thank you po. Okay, so sabi nga nila pag may pinagdadaanan ka sa buhay, ituring mo siyang hugot pagdating sa aktingan. So itong nangyayari sa family nyo, especially sa parents mo, hugot mo yan pagdating ng Oh araw. my, alam mo may story ako dyan. Sobra. Kahapon po, I don't know if you know pa, na, ay, bawal pa po isabi. Pero may taping or with a different interviewer. And nakwento ko sa mama ko behind the scenes na, ma, nung nakita ko yung photo ng kapatid kong babae, doon ko talaga nakuha yung bago kong inspirasyon. Kasi bago po pumasok ng industriya, my inspiration was basketball. When I quit basketball, it was painful. Yun yung hugot ko. Sabi ko, never na ako magko-quit. I'm gonna focus pagka meron akong trabaho. Doon ako mag-focus. Never ako magko-quit. Never ako mag-back down. Di ako makikinig sa mga sinasabi ng tao na masama. Then fast forward after po ng PBB, my sister was my biggest inspiration. Kasi nakita ko sa kanya na malakas siya na tao. She is a theater actress now at 14. Good singer, gymnast with
a lot of accolades. And she's a good student. So, para sa akin, nakita ko yung strength sa kanya as 14 years old. So, ngayon, my mom knows that. Sa kanya ko nakuha yung hugot ko. Sa family ko, syempre, but specifically sa sister ko. Bilang panganay, anong ginawa? Nag-effort ba si Inigo para maayos yung sitwasyon ng parents mo? Nakakwento ko po yan sa confession room na, syempre, as a son, I love my family. I always saw it as a perfect family growing up. Tsaka idol ko talaga dad ko. Kaya, syempre, nung naghiwalay sila, which is, syempre, that happens. And it's normal. You wanna try your best to, parang try to fix something, try to help. And, ayun, yun lang. Just really try to help. Yeah, importante, okay ang mental health yung magkakapatid. Yes. Oo. Malakas po kaming magkakapatid. Doon ko talaga nakuha yung lakas ko sa kanila. Kaya kay mom, sobrang hanga ko sa mom ko. Sobra. Ba't parang lagi kang naiiyak when it comes to your mom? Alam niya na yun. Basta, At bihira sa lalaki yun, ha? I mean, yung naluluha, naiiyak, na, syempre, pag alam mo, malalim ang luha ng lalaki. Pero si Inigo parang... no. Hindi naman po. It's just really, everyone goes through something. And yun, like you mentioned po kanina, ginagamit mo as hugot. Nandito ngayon ako sa industriya, I really wanna be aware of what I'm doing here. I wanna be aware of why I started. And the reason why I started was because of what I wanted to do for the future, for my family. Kaya excited na po ako talaga magtrabaho kasi para sa akin, yun na po yung mababalik ko sa mom ko na kaya ko mag-isa, kaya ko tumulong, kaya kong ipakita sa mundo na, yun, yung sinasabi namin sa loob ng bahay, Kabataang Pinoy, ito na kami. Kaya, I'm excited for the world to see us. Siyempre, we're not perfect, but we're improving. At sinasabi rin ng ibang kabataan, lalo na pag nag-artista ay, gusto nilang pahintuin sa pagtatrabaho. Someday, yung kanilang parents, lalo na yung mom nila, para, ako naman. Nasabi mo ba sa mama mo yun? Basta, para sa akin po, hindi ko po nasabi specifically yun sa mama ko. Kasi alam ko, my mom is a strong woman. She would never do that. But at the same time, sabi ko sa kanya, let's work hard together. Teamwork makes the dream work. Kaya... Naano kasi ko sorry Kasi nga, pag mom talaga pinag-uusapan, maiintindihan ng lahat kung bakit medyo malambot, mahina. Yeah, may naloob ko sa ganyan. Hindi ko kaya pagka nanay or hirap. Pero yun nga, like you mentioned, dun ko nakuha yung hugot ko. My mom is really strong. And syempre, not everyone knows that. But I focus on the people who do know that. And syempre, yung family friends ko, doon ko nakuha yung strength ko. Grabe, pinayak niyo po ako dito. Grabe. Uy, hindi kita pinayak. Naano lang kasi ko, parang nagka-crack yung voice mo pag mama mo ang pinag-uusapan. So talagang gigil na gigil ka na makapagtrabaho na para matulungan mo yung parents mo, especially your mom. Yes, of course. Of course. Anong pangarap mo para sa mama mo? Mas maganda na sasabi natin to, no? Parang hindi na ito makasalita yung mga tao. Hindi, lahat ng bata may pangarap para sa magulang, lalo na sa mama nila. Kaya, sa tono ng pananalita mo, talagang gustong-gusto mo na magtrabaho, na gusto mo nang maibigay sa mama mo yung, siguro may pangarap ba ang mama mo na gusto mo maibigay? Basta tatapusin ko yung promise ko sa'yo, magtatapos ako, promise. I have 2 more years in college. Thank you. I have 2 more years. Yung mga promise ko sa'yo, yun muna tutupad ko. Yun muna. Sabi ni mama na mahaba pa yung tatakin ko dito sa industry ito. But may promise ka na focus on your studies. So, yun muna. Doon muna ako nagfo-focus. I'm focusing po talaga sa present. Yung mga na-promise ko na sa kanya. Yung gusto ko naman mangyari para sa kanya. Sa susunod na lang yan. Sa next nating usapan. I'm looking forward sa part 2 na to. Maybe 10 years from now or... Hoy, wag naman 10 years. Ang tagal-tagal naman. Maybe, 10 years 3 years lang. 3 years or 5 years. Basta mag-work muna ako. Mama, mag-work muna ako. Yung promise ko sa'yo, yun muna talaga. Ano gusto mo ibili para sa mama mo? Na alam mo, matutuwa mama ko pag ito ibinili ko sa kanya. Right now, I just want to give her flowers. I want to give her... Ano ba yan? I want to give her the strength that she gave me when
Ako, sorry, napaiyak ko pa si Inigo. Sorry. Wait lang. Sorry. Ano ba? Material po ba or what? Kung ano yung gusto mo ibili para sa kanya na, naku, someday mabibili ko rin to para sa mom. I want to buy her a new house. Oh. Kasi... I love my mom. I don't really have anything in mind na gusto ko bilhin sa kanya. But siguro, the first thing that comes to my mind na gusto ko bilhin sa kanya is house. And we're not really materialistic na family. Yun yung naturo sa akin ng dad ko and ng mom ko growing up. Na wala yun sa material. It's just yung pagsasama ng pamilya. Kaya para sa akin, yun talaga yung binavalue ko. I don't really want to buy anyone anything. It's just me being there for them. That's really what I want to do. That's all. Kaya me being here is a challenge. It's a challenge talaga. Me, for my family, I really talk to them before entering na, Mom, you know naman na paglabas natin, ma-expose yung buhay natin. Pero she said, go na. Kaya doon ko nakuha yung strength ko sa mama ko na wala siyang doubt sa akin na malaki yung tiwala niya sa akin. Kaya babalik ko sa kanya. Balang araw, mabibigay ko sa kanya. Siyempre ngayon, nagfo-focus pa ako sa sarili ko. Ngayon, inaayos ko yung mga nangyari sa akin. Pero alam ko, confident ako sa sarili ko na hindi ako yun, Ama. Hindi talaga ako yun. And syempre, I have to work. I have to focus on my dreams, my aspirations. And balang araw dadating din ako sa punto na kaya ko na ibigay sa mom ko yung binibigay niya sa akin nung mahina ako. Yeah, thank you. Yung mga mom dyan, alam ko kung saan nyo nakuha yung lakas nyo. And I know it's hard, but na-appreciate lahat ng mga moms, na-appreciate yung mga anak nila pagka sumusunod sila. Kaya yun lang talaga advice ko sa mga anak na kahit nagagalit yung mga moms or dads, ang gusto lang naman nila is matuto di ba? Kaya just excited for everybody sa loob ng bahay kasi malayo yung mararating nila. Kasi alam ko yung mga pinagdaanan nila, especially yan si Miguel, si Rave, si Heath, si Lela. They have a special place in my heart. Kaya, good luck sa inyo, brother, sister. Good luck sa inyo lahat. Nanonood ka pa ba ng PBB? Ngayon, napanood ko po yung mga clips sa TikTok. And I'm just happy for them. So, good luck to them talaga. Alin sa mga bash sa'yo na gusto mo i-correct? Yung mga nabasa mo na gusto mong i-address sa kanila na linawin? I'll be honest po, wala po talaga akong gustong masabi kasi everyone is entitled to their own opinion. Sorry, I really have no say. And I just want to continue working. That's what I am here for to do. I just give all the glory to God kasi He gives me the strength to be here. Diba? So, yung mga opinions ng tao, good and bad, neutral, I'm blessed to have that. And syempre, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. So, let's just spread empathy for everybody. And I think that's what we have to do lang to, make the world a better place. So, it starts with your family, then your friends, and then the people you work with. And then, yun, ganun po siya. So, para sa akin, ngayon is a time for me to reflect on my actions, to reflect on how I did in the house. And ngayon, be with my family, apply what I learned sa loob, then sa friends ko, then sa work. So, wala pong gustong correct. Just wanna keep working. Working hard, yun lang po. Meron ka ba sa mga housemates na medyo nabitin ka, pero ito yung makasama. mga gusto kong sabihin sa kanya? Kasi nga, di ba, nakalabas ka na, pero ito yung gusto mong sabihin sa kanya. Madami po Hindi po lang isa Kay Miguel talaga, like I said, Miguel, Rave, Heath, Lela, Caprice. Sorry, they're just the best people. The best people. Ayun, pinakita ko yung totoo ko doon sa loob. Maybe siguro that's why I'm emotional because, not everybody knows the full picture. But at the same time, I know and I love those people right there. Tsaka alam kong mabubuti silang tao. Kaya good luck sa kanila sa loob ng bahay. I'm here to support you guys. And when you go out, I welcome you with open arms. And I'm sure marami kayong mapupuntahan. Kaya good luck, brother, good sister. Good luck. Pero alam mo, ang nagustuhan ko sa'yo, yung nag-apologize ka. Apakahirap para sa isang tao ang mag-sorry. Pero ikaw, mayaman ka sa ganun, sa pagpapakumbaba. Hindi po. It's just what's the right thing to do. It's not about that po. Pero thank you po sa
It's a compliment, but it's really what you have to do. It's the right thing to do. So, dun ako. I just want to keep improving. I told myself, I have a diary where I wrote what I want to do in the matter of 5 years, 10 years. Para sa akin, these are the little things that will surmount to that. So, I need to really focus on my character. And how will I build that if I don't make mistakes? Diba? And if I make a mistake, I'm sorry. I'm not perfect. But I'll improve. Thank you for telling me my wrongdoings. And I'll improve. Ganun po ako. But that's the right thing to do. And I want to inspire others to do the Pero same. sinasabi ko lang, di ba, salitang sorry, yung thank you, mabilis lang yun. Yung sorry ang mahirap bigkasin. Pero nasasabi mo yun sa loob, di ba? Saying thank you goes a long way. Saying sorry goes a long way. Those small words that you put meaning into. Yung emotion mo yung ilalagay mo dun eh. Kung nagsorry ka but you don't mean it, walang halaga. Pero pag nagsorry ka, tas alam mong sorry ka talaga sa sarili mo, yun yung importante. And siguro, yun din yung gusto ko rin makita ng tao. Yun yung importante. I want to inspire other people talaga. That's really why I want Inside the House. Yung moniker ko na Caring Kuya, nung una hindi ko po naintindihan yun. I didn't understand that na, bakit Caring Kuya? Siguro dahil para panganay lang ako sa bahay, ganyan. But now that I'm outside, it's bigger than that. And now, I really admire the people who are supporting me. Kasi kahit may mga bashing, kahit may ganito, na pwede naman nila paniwalaan yun eh. Pero nanatili sila. Nakikita ko yun. Kaya, grabe. Tama na. Cut! Joke. Tama na. Oo. Pero ngayon nasa labas ka na, conscious ka ba sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo? Kasi feeling mo, baka may camera. No. Hindi ka conscious. I just want to focus on what we talk about. Tsaka I really don't mind how people will convey it. As long as alam ko sa sarili ko na sinasabi ko yung tama and yung totoo. That's another thing that I learned inside the house. Na? Na hindi lang dapat magpakatotoo, pero magpakatao in Kuya's voice. Oh. So, ayun. Gusto ko So, i-carry malaki ko. talaga yung natutunan mo sa loob na nadadala mo sa labas. Oo. Thank you, Kuya. Okay. Pag nakikita ka ng mga tao, pag nasa labas ka, anong binabati nila sa'yo? Welcome back. Grabing support. If you just know po. Thank you to all the ones who are supporting me. Thank you so much. I appreciate everything. I appreciate everything, always. Kaya, ang lakas nyo na supportan ako, grabe. Kaya I know na mabigat yung impact ko sa kanila. Like, yung support nila, ang bigat. Na-feel ko yun eh. Na hindi siya surface level na, oh, Inigo, ganyan. Meron silang... Warmth. Yes, that's the word po. You could feel it from them. So ako, alam ko, doon ako mag-focus. Like, sorry for the lack of terms, pero wala akong pakialam sa bashing. My focus is the people who are supporting me. Tama. Because they understand me. And I want to focus on that. Hindi ko naman sinasabi na, yun sa wala akong pakialam sa bashing, na wala talagang pakialam. Siyempre, nakukuha ko yung, kunyari, may pagkakamali ako. I already get that from my core. My mom will tell me without bias, my brother, my sister, my friends. Pinagtitripan pa nga nila ako pagka may mali ako, sasabihin nila, bro, mali yung sinabi mo, ano bang ginagawa mo dyan? So ako, nahiya ako na, ano ba yan? Tama. Kasi my friends, they really challenge me to become better. Shout out Matt, Kevin, you guys are the best. JP, 30, yeah, we're all just improving in life. Lahat tayo may pagkakamali. So, bakit mababaw ang luha ni Inigo? Ano ba yan? Totoo ba? Hindi. Kasi parang once naiiyak ka sa mga sinasabi mo. So, mababaw talaga luha mo. Hindi talaga eh. Just right now. It's right now. Talaga? Kasi may bigat yung sinasabi ko. But not everyone will understand that. But I know what I'm saying. Alam ko yung sinasabi ko sa'yo. And I'm aware of saan nanggagaling yung mga sinasabi ko. Not everyone knows. But I know. My mom knows. My brother knows. My sister knows. My family knows. My friends know. O nga, tama. Mababaw nga. Ano ba yan? Dito ka lang ba umiyak? Ano ba yan? Dito ka lang ba umiyak? Oh, man. Nakakaloka. Ako tuloy naiiyak sa'yo. No. I'm sorry. Oo. At least mayaman ka sa luha. So pagdating sa mga eksena, kaya mo magbuhos. Well, let's see. Oo. Siyempre, goal Yun po na-expect natin. yun na-expect nila. Wow. Mukhang mayaman sa luha itong batang to. Pagdating sa Na-inspire actingan, ako. dapat ganun din.
I'm inspired by my dad. Magaling si dad na drama actor. So, ayun, gusto ko rin. And in a way, I also wanna, prove myself in this industry as Inigo Jose. Kaya, yun din naman gusto ng dad ko sa akin and my mom. So, I wanna work muna talaga. I wanna focus on the workshop. So, if ever, you want me as a student, Wow, oo happy, naman. I'd be happy to join your classes. Oo I really want to naman. learn. Hahampasin kita. Para lumabas. Anyway, so meron din sa issue sa loob, kasi nag-viral yun, yung tinabig ka ni Joaquin. Opo. Kasi parang hindi man tinabig, parang tinapik ka lang ng gano'n na medyo. May kalakasan ba yun? Hindi naman. Wala naman po. Wala naman? Yeah. Oo. So aware ka doon sa... Siyempre po, sa amin po nangyari yun. Siyempre aware. Oo. Aware po ako sa loob sa ano nangyari sa loob. Kaya ako, I just wanna focus on really spreading love. Kasi yun, may pagkakamali ako dun sa bahay as a housemate na magagamit ko siya sa labas na I can learn from my mistakes. And I really learned the hard way. Yun na lang po. I really learned the hard way. But, I respect everybody. I respect all the families. I respect the work. Alam ko ngayon kung ano kailangan kong gawin. And I just wanna focus on that. Yun lang po. I love everybody in the house. And yan, pati si Joaquin, I love Joaquin. He's a great guy. Very objective person. He knows his goal. Kaya good luck to everybody po talaga. Yan, si Joaquin, Lela. We started off at the same foot. Same kaming time nag-sign. If you don't know po, we signed together nung July 28 or 30. Yeah. Around that time. Kami po magkasabay noon. Pati yung Meet Your Sister, sina Ice, sina anak po ni Miss Gladys Reyes kasama ni Dad ngayon sa Cruz versus Christoph. Cruz. Yes, si Christoph. And si Michelle, shout out to you. You're doing great. They hold a special place in my heart. We're all improving. We're all going through this for the very first time. So, ayan, I'm just excited for us. Your message to your supporters na talaga namang, syempre naglaan niya ng pamboto sa'yo para Tsaka ma-save oras ka. po talaga. Oras. Grabe. Tinutukan ka nila. I'm so grateful for everyone that's supporting me. I see it po talaga. I feel it. Kasi hindi po madali. Napakita ko sa iyo yung emotions ko. Diba? And that's not easy for any man. But I get it from the people who support me. Hindi siya weakness when you show your emotion. Hindi siya weakness. Hindi siya weakness. Kasi doon mo mapapakita yung pinagdaanan ng pamilya mo, ikaw, as a son, as a daughter, you use that as your strength. Kaya I'm excited for you to talk to those housemates na na-mention ko rin. Kasi, promise, doon ko nakukuha yun. Saan ba mahugot ng strength? Sa mom ko talaga, sa dad ko, sa brother, sa sister, my nong sa US. His name is Edwin. He's my nong. He has a special place in my heart. Siya, sobrang support niya sa akin. Lahat yan ng mga tao na yan, my friends, Matt, Kevin, 30, JP, lahat sila, they all want to improve. They all want to support each other. We support each other. Doon ko nakukuha yung system ko na malakas sila. It's crazy dati, maliit talaga yung family namin na doon ko nakuha yung strength ko. Pero ngayon, I'm happy to say that I was able to build a new family. Yung sinasabi ni Lina, walang Lee Victor kung wala kayo. Yun din ang gusto ko sabihin sa inyo na walang Inigo Jose, ang caring kuya ng Paranaque, kung wala kayo na sumusuporta sa akin. Kaya maraming salamat po. Happy holidays and see everyone soon. Yun lang po talaga. Ano message mo kay Inigo? Ano ba yan? Ano message mo sa sarili mo? ko? Keep going. Just keep going, keep swimming. The people are here to support you, man, and focus on that. I love you, brother. Yun lang. Ngayong nakalabas sa si Inigo, yung realization mo ng kung hindi ka siguro napasok sa loob, ano kaya behavior o attitude ngayon ni Inigo? Same. Same pa din. Yeah. I would syempre learn slower. Kasi dito sa labas, the lessons come sometimes indirect. You'd learn from other people's experiences. Pero dun sa bahay, very concentrated. You'd be able to really learn faster. In the span of 49 or 48 days, si Lipo kasi nag-track ng calendar namin. So he knows how many days. I really learned like an amount of maybe 1 or 2 years of knowledge in just the span of a month. And that wouldn't have happened if di po ako pumasok ng bahay ni Kuya. Siyempre, I would have been the same in a way na yun po yung goal ko na mas mag-improve. But dahil sa PBB, like if let's say this is me po na trying improving, because of PBB, napabilis po yung process ng pag-improve ko. Because of all the things that I've learned inside the house. I wouldn't have done that if it wasn't for Kuya who taught us, everyone inside the house, on how to be a better person. Hindi lang magpakatotoo, pero magpakatao.